scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa ating lahat mga kakampi. Ito na lang po yung ni Godfrey Nicodemus para sa ating balitang halian. At syempre, tingnan muna natin RB ang ating kakalsadahan sa araw na ito. Tingnan nga natin. Ayan, passable naman lahat, even sa San Fernando, no? At siyempre yung Bekawayan, Balintawak. Sa Bekawayan, marami ang pabalik, no? Pero pareho lang. Pero ibig sabihin, passable lahat, walang traffic. Doon sa mapulang lupa, nakita natin yung pa-southbound ay medyo nagbabagal na ang mga sasakyan. Even sa Mindanao Toll Plaza, medyo nagkakatraffic sa pagbabayad ng toll fee. Yan po kabuuan ng ating kakalsadahan sa araw na ito. At syempre, para sa ating mga balita, sa ulo ng ating mga balita, tingnan natin, Pinas sa China, 60 million sinira nito, 60 million pesos ang sinira sa Ayungin incident, bayaran ninyo. Yan. Back to basic. Curriculum, benepisyo sa mga guro, tututukan ni Angara. Kapatid naman ni Alice Go, Chinese national ayon sa NBI. Samantalang 27 billion COVID-19 allowance ng health workers, inilabas na ni Pangandaman. Ganda. Congratulations. At syempre, pagtanggap. Okay, kita ng tricycle driver sa Quezon City tumaas ng halos 50%. Qualified trafficking na isinampa versus Alice Go DOJ ayon sa DOJ. Mga pasahero dagsa sa NAIA Terminal. Sa ating mga balita, pinagbabayad ng Armed Forces of the Philippines ang ng AFP ang 60 million pesos ang Chinese government para sa danyos na dinulot ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas noong Hunyo 17. Samantala nagkaroon ng banggaan kasi ang Philippine Navy at CCG matapos harangin ng huli ang resupply mission ng puwersa ng pamahalaan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinira ng CCG ang 2 motorboats, gayon din ang mga personal na gamit ng ilang Navy officers, bukod pa sa pagkuha ng baril ng mga ito. Pinagsusuli rin ng AFP ang 7 baril na kinumpiska ng CCG. Ayon kay Browner, dapat lang pagbayarin ng China sa danyos at abala ng kanilang ginawa sa mga Navy officers. Samantalang humingi rin ang AFP ng reimbursement mula sa China para gastusan ni Navy officer Jeffrey Pacundo na naputulan ng daliri. Kung natatandaan niyo po yun, di ba? Itong thumb niya naputol. Dagdag pa ni Browner, but we are also looking into the possibility of charging them with the cost of restructuring the hand of Pacundo kasi ooperahan pa siya para bumalik yung function ng kanyang kamay. Yan po ang binanggit ni Browner. Samantala, ito maganda ito. Tututukan ni Incoming Education Secretary Sani Angara ang pagpapasimple ng curriculum at pagpapabuti ng benepisyo para sa guro. Sinabi ni Angara na inaalam niya ang mga detalye sa matatag curriculum na inintroduce ng nagbitaw na si Vice President Sara Duterte na layuning i-stream o pahusayin ang pangkalahatang kalidad ng edukasyon. Ani Angara,
Dapat back to basic lang ho tayo. O, di ba? Back to the basic. Aniya tama ang direksyon ng matatag kurikulum. Hindi rin aniya dapat na pagbigla-bigla at panatilihin ang pagpapasimple ng kurikulum. Sinabi pa ni Angara, uunahin din niyang bawasan ang non-teaching task at palakasin ang kanilang pag-access sa financial institution. Ani Angara, very destructive sila sa rami ng kanilang ginagawa. Kaya't maganda yung instruction ng Pangulo sa atin na mag-focus sa pagtuturo at ayusin din yung kanilang mga benepisyo para inspired at saka motivated sila ayon kay Angara. Ito'y patungkol siguro sa mga guro, Tiningnan din to ang benepisyo. For example, yung mga nakakukuha nilang loan, minsan natatali rin diyan ng matagal at mataas ang interes. Pag-aralan natin, tapos kausapin natin sila, yung ibang financial institution na gobyerno na nagpapautang ng mura sa mga negosyante. Dapat may access din sila dito o preferential treatment, dagdag pa ni Angara. Naniniwala rin sa Angara na may mga pagtaas sa sweldo ng mga guro na posibleng ngayong taon o sa susunod pa. Tayo po'y muna magpaalala mula sa ating himpilan. RB?
Irututu o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Hello kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan.
Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Okay. Arnie, balik na tayo. Balik na tayo. Para sa inyong Arnie, narinig mo ako? Okay, para sa ating kabuuan ng ating mga balita, kinumpirmahan ng National Bureau of Investigation na isa ayos na sila ng kapatid ni Suspended Bamban Mayor Alice Goo. Ayon sa NBI, ito ay dahil pareho
ang fingerprints ni kapatid Alice Go na si Wesley doon na Chinese national na Cebu. Ardy? Sinabing match ang fingerprints ng dalawa gamit ang record mula sa Board of Investment o BOI at NBI Biometric. Sa record, dumating sa Pilipinas si Go Siang Dan noong 1999 at inilistang dependent son ni Lin Wenyi o ang nakarehistoring ina ni Mayor Alice Go. Mayroon din umanong hawak na Chinese passport si Go Xiangdan na ma-expire sa 2025 at salitan niyang ginamit ang kanyang Philippine at Chinese passport mula noong 2023. Mahina ba ako, Ben? Magpaalala muna tayo. Magpaalala ka muna, commercial muna. Hello kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili kabayan sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo kabayan ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Mangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik kabayan ha. May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Samantalang dakuan naman natin ang direktiba sa 27 billion COVID-19 allowance ng mga health workers bilang pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabayaran ng buo ang lahat ng mga unpaid arrears para sa mga health emergency allowance ng mga healthcare workers. Inanunsyo ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman na i-release ngayong araw na ang 27 billion para sa naturang programa. Ayon kay Pangandaman, inaasahan na bababayaran na ng buo ang lahat ng unpaid arrears na matagal nang inaantay ng ating mga kababayang nasa healthcare sector. Matatanda ang Mayo ng taong ito, opisyal ng hiniling ng Department of Health ang pagpapalabas
ng Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allowance Allocation na nagkakahalaga, take note this one po ha, 27.453 billion pesos. Ang laki, no? Di ba? Ito po ay sa COVID-10 sickness and death compensation, compensation claims ng mga kwalipikadong healthcare at non-healthcare workers. Congratulations, di ba? Subalit sa halip na susunod na taon, ipinag-utos si Pangandaman na ngayong Hulyo na ilabas ang pondo bilang pagtugon sa bili ng Pangulong Marcos na agad aksyonan ang matagal ng hinaing ng ating mga health workers na nagsakripisyo at nagbuwis buhay noong kasagsagan ng COVID-19. Samantala, isa umanong fake news ang kumakalat ngayon sa information sa social media sa di umano'y pagtanggap ng Philippine National Police ng mga K-12 graduates upang makapasok sa kanilang hanay. Sa paliwanag ng PNP, ilan sa mga minimum educational requirement nila ay ang pagkakaroon ng bachelor's degree holder, pumasa sa National Police Commission exam, pumasa dapat sa Police Commission exam o NAPOLCOM examination. Gayon din sa anumang board exams o professional civil service exam. Gayon din, exempted dito ang mga nakakuha na ng Latin honors gaya ng cum laude, magna cum laude, at summa cum laude. Pinayuhan ng PNP ang publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa anumang nababasa online upang hindi maging biktima ng maling information. Samantalang pinag-iingat naman ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos ang publiko laban sa naglipanan niyang fake account sa Facebook. Ayon naman sa kalihim, may mga peke, may mga ilang peking account ang ginagamit ng mga scammers para makapambiktima. Isa lang ang official na Facebook page nito at official account ng facebook.com/benharz. Alala sa mga publiko, maging mapanuri at huwag magbigay ng mga personal na impormasyon at huwag basta-basta maniniwala sa mga nababasa sa online. Samantala, tumaas daw ng halos 50% ang kita ng mga legitimate tricycle driver ng Quezon City. Sa kada araw nilang pamamasada, dulot ng ipinapatupad na no plate, no travel policy ng Land Transportation Office o LTO sa Quezon City mula July 1st. Mula daw sa dating average na 800 day income, umabot na sa ngayon sa 1,200 ang kada araw na kita ng mga legitimate tricycle drivers sa pamamasada, lalo na sa mga lugar kung saan malapit sa mga malls. Ganda, di ba? At siyempre, of course, pinigting na ng pulisya ay ang bata ay batay sa napagkasundo ang kamakailaw ng LTO at ng Quezon City LGU kasama ang Quezon City Tricycle Option na mabibigyan ng plaka ang lahat ng mga tricycle driver, lalo na yung mga lehitimong may ruta at rehistrado sa ahensya. Una nang nasolusyonan ng LTO ang halos 3,000 backlog na license plate na mga tricycle sa Quezon City. Noong July 1st, mayroong 38 tricycles ang nahuli sa unang araw ng pagpapatupad ng no plate, no travel policy. Tahasa namang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na isusulong nito
sa korte ang pagsampa ng kasong qualified trafficking in person laban sa suspendidong si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo at 13 pa nitong iba pang mga nakakita sa probable cause. Isasagawa ngayong araw ng Hulyo 5 ang unang preliminary investigation hearing kaugnay ng inihayang reklamo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PACOC at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa DOJ noong Hunyo 21 taong kasalukuyan. Sigo at iba pa pang respondent ay sangkot sa pagtatayo at pagpapatakbo ng Baofu compound na dating Hongshen Technology bago naging Sun Yuan Technology na parehong Pogo Hubs na sangkot sa forced labor, human trafficking, online fraud at investment scam. Batay sa mga ulat, nadiskubre ang koneksyon sa pagitan ng Sun Yuan sa Baofu compound na may kinalaman si Goo. Ayon naman kay Remulla, no one will be spared from this investigation. Heads will roll once we find probable cause to do so. Yan ang binanggit po ng ating mahusay na si Secretary Remulla. Nakaranas ang Bureau of Immigration departure na area ang mataas ito ng mga pasahero dahil sa maraming papaalis. Right. Wala pang isang oras, pagsapit ng alas 6:43 ng umaga, katamtaman na ang pila. At pagsapit sa alas 7 ay naayos na. At ang Hulyo ay itinuturing na isang peak season sa international na paglalakbay dahil sa pahinga sa paaralan ng mga mag-aaral. Samantalang pinayuhan naman ang lahat na mag-check-in hindi bababa sa 3 oras bago ang kanilang flight upang mabigyan ng sapat na oras para sa pamahalaan. Wow. Okay. So, ayan. Sa pamamagitan ng paliparan, nagpapasalamat naman ang BI sa mga pasahero ng sa kanilang pasensya at kooperasyon. Yan po ang ating mga balita sa araw na ito. Tayo muna ay magpaalala mula sa ating himpilan. Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Okay, balik
tayo sa ating programa. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Fe Nicodemus, para sa ating balitang halian. At medyo dito po ako ngayon sa Pasay. Maulan dito, kaya mahina ang mga internet. Muli po, ang inyong lingkod ay narito. Tingnan natin iba pang mga ibibigay na programa ni RB dito sa atin lahat. Muli po, ito ang inyong lingkod, Fe Nicodemus. Nagpapaalam po sa inyo lahat. Bye-bye po. See you Monday.